yung presyo, matik na po yan kumbaga na tumataas talaga siya. In fact, we're on the 8th week na po ng pagtaas ng mga produktong Gasoline, diesel, 10 weeks na. O, diba? So, ito po ang tanong. Ang mas importante po sa amin, ready po ba ang DOE kung sa supply po ng ating mga langis? Kasi yung presyo, alam na nating tumataas. Pero may contingency plans po ba kayong naiprepara sa Department of Energy hinggil sa supply po natin? At magagarantiya nyo po ba na hindi tayo kukulangin sa langis? Kung halimbawa, pagpapatuloy pa rin, sabi nga ni President Trump, 4 to 5 weeks pa po. Ito nga malamang na magkakaroon sila ng sigalot dyan sa Middle East. Well, sa minimum inventory requirement natin, yung existing ngayon na inventory natin per last week end report ng mga oil players, triple of the minimum requirement na 15 days supply, except LPG na 7 days. But, of course, triple ho yan. Umaabot halos ng 50 days yung kanilang supply. At the same time, yung LPG umabot ng 28 days. Again, pwede ho yan natin masabi na for the next, probably next 50 days, 2 months, o less than mga 1.5 months, pwede ho tayong mayroon supply. Kung halimbawa wala na talagang replenishment. Again, meron hong replenishment. Yan, mahal lang ang price. So, hindi ho tayo kukulangin sa supply. Pero ang price ho talaga. Unang-una, meron ho tayong nakitang on water. Ibig sabihin ho, available na ho yan. Sa mga ships na yan, ready to go upon order, no? At upon closure ng contract. Almost 1 billion barrels ang reported ng Global Plus na naka-ready all over the world, no? 1 billion barrels. Malaking-laking supply po yan. 100 million barrels ang consumption ng buong mundo. Hindi naman lahat magkakaproblema kasi mga 16 to, we're talking about 15 to 16 million barrels ang problema kung hindi makakalabas ang buong Middle East. Matagal ho ang supply na yan. Kaya lang, lahat yung bibili dyan, most likely is masasubject sa spot price. Dahil panandalian ho ito, stopgap measure.